Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Biyernes, adlaw stong bala ang bata Senyor Santo Niño. Pitsa 19 sa buwan sa Setyembre tuig 2025. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni miyang tud sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot sa itong weather update ato sa ang unahong pagpadangat ato ang front pages. Magsugod ta sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, DPWH Visayas executives face graft raps. Sa Super Balita, South African nakuhaag 27 milyones nga shabu. Sa The Freeman, 37 to 47 pesos pay hike okayed in Central Visayas. Sa Banat News, 27 million peso shabu gipalusot og langyaw gikan sa South Africa nasakpan sa Mactan Cebu International Airport. Sa Philippine Daily Inquirer, beyond flood mess, more DPWH insertions bared. Sa The Philippine Star, Farm to Market Road projects up for audit. Sa Manila Times, D-Zone reports over 100 ghost projects. Ug sa Tempo, no proof. Gretchen refutes link to missing sabongeros. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal samtang nagpaabot ta sa ato ang weather update kay doon na ba mga hugon-hugon nga dunay musud nga super typhoon amo nang paningkamutan nga atong mahinabi sa among pagbalik before mi mohatod sa atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you
are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa di pa ang atong mga balita at usang dawaton atong weather update, attorney. Yes, diya sa tong linya partner, ang weather forecaster gikan sa Pag-asa Visayas, Sir Jomer Eclarino. May buntag Sir Jomer. Yes sir, may buntag sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang tropical storm Nando na nasa 1,075 kilometers silangan sa Central Luzon ug na ay maximum sustained winds na 75 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pagkuso-kuso sa hangin moabot kini sa 90 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, amihan ang kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Unyang alas 2, posible na nakini sa 980 kilometers silangan sa Central Luzon ug under kini sa tropical storm category. Posible pa kining ma-intensify into severe tropical storm up to typhoon category ug sa atong intensity ug track outlook ang bagyong Nando posible kini magpaduol or maglandfall diha sa Babuyan Island sa Monday up to na sa Tuesday morning ug makagawa sa Philippine Area of Responsibility sa Tuesday sa hapon or sa gabi. Samtang atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pagulan o kini mga localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Kini nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salop alas 5:42 sa hapon. Ang dagat muhunas alas 4:35 sa hapon, mutaob alas 11:04 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:17 sa buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomer Clarino. Sir Jomer? Yes ma'am, good morning. Yes, good morning sir. Doon na may mga nanggawas nga mga reports sir no nga doon ay posibleng musulod nga Nando nga super typhoon kuno. Unsa ato ang official na update kabahin ani sir? Yes ma'am, no, unang-una lagi namin gi-emphasize sa general public to avoid panic, diri ta magtan-aw ng weather or climate updates, advisory sa official sa DOST Pag-asa, mga official social media accounts. So so far atong gi-monitor ma'am si Bagyong Nando within our Philippine Area of Responsibility, but makaabot kini sa super typhoon category is not yet rolled out. So posible pa napatay na kita sa atong assessment na not yet rolled out na maabot ang super typhoon category while traversing diha sa may pinakatumyang amihan ng bahin sa Luzon. And outside the PER, wala pa tayo gi-monitor na cloud cluster or bagyo sa labas ng PR or musunod kay Bagyong Nando in the next 3 days. Okay, dagang salamat Sir Jomer, magpadayon na gyud ta no sa pag-monitor sa inyo hagyong official kay ang usahay Sir Jomer mas sweet pa man ang mga Facebook weather updates kaysa Pag-asa we. Yes ma'am. So padayon lang ta mag-monitor ma'am kining atong mga official social media accounts and also sa naapod ang gitawag na website and also kining bag-ong gilaunch ng DOST Pag-asa, thepanahon.gov.ph. Okay. Dagang salamat Sir Jomer Eclarino sa imuhang weather update sir. Nya good morning ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Kay sa dagi salamat o good morning sa atong tanan. Okay, mao kadto si Sir Jomer Eclarino alang sa atong latest weather update. Karon narita sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, grupong Piston Cebu nakigduyog sa kasagbuyo sa katawhan kabahin sa halapad nga pagpangurap sa gobyerno tungod sa flood control projects. Nanawagan usab sila sa LTFRB 7 nga tumanon ang ilang mga panawagan. Kung unsa kini, atong sayran sa report ni Gian Navarro.
Wala nagpapugong ang naglagiting kainit sa panahon sa nagkagot nga kalagot sa katawhan bahin sa halapad nga korupsyon karon sa gobyerno. Sama na lang sa grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kun Piston Cebu diin nakigduyog sila sa kasagbuyo ngadto sa gipatumang ghost flood control projects. Pula ni Marcos pa! Ang masinutan, mapamatodan, ngayon ng urakot, hala, ihagbong na to sa buhaya, na mukhaong ginugtao. Nasubo si Piston Cebu Chairman Greg Perez sa gidangatan karon sa panudanan diin. Wala kini matud pa na pahimuslan pag-ayo ngadto sa transport sector. Kanina mga budget manggod siya nga gilaan sa gobyerno, dili po nalayo sa mga budget niya para sa transport na to. Nga kita sa transport, imbes nga mo buylo na, gibudgetan ta sa transport budget na to, pero wala po. Kahit sila og liyok protesta inay nga makigduyog sa nationwide transport strike nga gilusad sa kauluhan tungod sa kagamay sa ilang mga sakop. Apan bisan pa man nagpabiling kusog ang ilang panawagan ngadto sa gobyerno nga pangsilutan dayon ang kadto mga nangawkaw sa panudanan, ilabi na nga nagpadayon ang investigasyon sa legislatura ug ehekutibo bahin sa ghost flood control projects. Kini sayod ta nga kwarta kini sa nasod ug nagkalugan gikan sa ato buhis, gikan sa atong pagkayod diha sa dalanan para makahatag kita og buhis sa gobyerno. O karon gastuson lang o kawaton lang sa mga kawatan diha sa atong kagamanan. Wala niyon mawala ang uban pa mga panawagan gikan sa Piston Cebu sama na lang sa ilang pagkwestiyon sa special permit ngadto sa modern jeepney ug uban pa. Tungod nini, gihangop ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. ang nahimong koordinasyon sa mga grupo ngadto kanila human masayod nga walay mahitabong transport strike. Kita issues then peaceful ang ilahang kuan rally actually. So wala tay problema dili pareho ba sa uban nga lugar nga medyo kuan. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mihulagway sa nga hapsayra ang gihimong lihok protesta sa mga militanteng pundok uban ang mga drivers at ubangan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o Land Transportation Office subay na sa ilang yangungo nga walay undang nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sama sa naandang, gihulagway sa kapulisan sa sudad sa Sugbo nga hapsa igbalinahon ra ang gihimong lihok protesta sa mga militanteng pundok sama sa pagkakaisa ng mga samahang tsuper at operator nationwide kun Piston. Unang girumbo sa mga drivers, riders ug ubang cost-oriented groups hango sa gas station sa North Reclamation Area ug gisunod nila ang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Dalan Chavez ug ang Land Transportation Office. Ilang gipasupot ang ilahang yangungo sa gobyerno ang nagkalapad nga pangawkaw sa kwarta sa katawhan ug ang naghatag sa kalisod sa mga drivers nga mao ang walay hunong nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Lakip na ang dakong buhis nini. Apil na sa ilang gisinggit ang dagkong bayronon sa multa ngadto nga mga yanong nga mamasada sa karsada human sa ilang gihimong hamubo nga programa ug napaabot ang ilang reklamo malinawon sila nga nanglakaw. Si Police Captain Charisma Gonzales ang information officer sa Cebu City Police Office mihulagway nga wala ra makahimog kasamok ang mga grupo ngayong gibana-bana nga mabot lang sa 15 ka mga tao ang misalmot sa lihok protesta. Mato ni Gonzales nga misunod ra ang mao nga grupo sa gihatag nga lagda nga dili mobabag sa karsada aron dili mabalda ang dagan sa trapiko. So far wala tayo na record or na report nga mga untoward incidents. So hapsay ra, peaceful ra ang ilang ipahigayon ng protest rally. Samtang nangandam usab ang kapulisan sa sudad sa Sugbo sa himuon nga dakong rally sa laing sektor nga nakigbatok sa korupsyon sa nasod karong Domingo, September 21, 2025 sa Plaza Independencia. Gibutyag ni Gonzales nga mihimo na og coordinating meeting ang karagkuan sa CCPO uban sa Armado Kusog sa Pilipinas ug ubang ahensya sa gobyerno sama sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Cebu City Transportation Office, Traffic Enforcement Unit ug mga force multipliers. Mag-andam ang kapulisan sa sudad sa Sugbo ug mga personnel nga magsilbing crowd dispersal management team aron mao'y ipakatap kung dunay mahitabong kagubot. Giklaro hinuon ni Gonzales nga tagaano gigayon ang mao nga grupo nga mohimo silang programa basta dili lang kini mohimo kasamok sama sa pagguba sa mga butang sa gobyerno lakip na sa pribadong individual. So ang amo ra jud nga kanang panawagan na gid sa among ibalik sa ilahang panawagan nga kanang tagaan man nato sila og kanang kahigayunan no nga makapahim pa sundayag sa ilahang protesta pero ang amo ra jud nga hangyo sa ilahang
kanang ipahigayon na nato nga malinawon og hapsay, dili lang i-avoid lang jud nato na nga maka-cause ta og kadaot or kasamok or maka-cause pugit ta og kanang distraction ba sa ato ang mga properties or maka-aksidente ta og ubang tao. Patuman sa kapulisan ng maximum tolerance, din dili sila mogamit og kusog aron sa pagpapahawa sa mga rallyista ug sama sa naandan ilang hawanan ang mga karsada aron dili mabalda ang biyahe sa mga adlaw lakip na kadtong dalhon sa tambalanan. Arnold Bustamante, CCTV. Sa laing bahin, parehong gipangandaman sa Cebu Provincial Government ug Cebu City Government ang pangayuon nilang pondo aron gamiton karong sunod tuig. Dakong pondo ang igahin sa Kapitolyo ngadto sa health and infrastructure projects. Samtang lakip sa punduhan sa syudad sa Sugbo ang kabataan with special needs. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Moabot sa dulan 12 billion pesos ang pundong pangayoon sa Cebu Provincial Government nga gamiton karong tuig 2026. Giulagway ni Gobernador Pamela Baricuatro nga hapsay ang nahimong budget deliberation uban ang mga department heads sa Kapitolyo. Ubos sa 11.9 billion pesos nga annual budget, anaa sa 1.3 billion pesos ang igahin ngadto sa 16 ka mga provincial o district hospitals aron palambuon ang yang healthcare services og isa ka ang pasilidad hangtod na sa level 2. Dako usab nga bahin sa pundo ang i-allocate ngadto sa infrastructure projects nga mobalor tanan-tanan og 1.45 billion pesos. Gamiton kini aron simentuhan ng karsada, slope protection ug uban pa. More or less even ato ang distribution ani sa atong budget, no? Infrastructure and healthcare. Because we don't want to focus solely on infrastructure niya atong mga hospital, gubot kaayo. Nakikisab silang punduhan mao ang pagbaton og kaugalingong warehouse sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Danao City ug Carcar City aron ibutang ang mga hinabang ug ubang kahimanan. Yeah, Senator Mancia, and also if you know, I'm sure you know, no, nga ang ato ang mga provincial hospitals also located here. No, so atong mga component CPs. Sa hab-usab sa Cebu City, nagkasabot sila Mayor Nestor Archival, department heads ug ubang opisyal nga himuong skin and bone ang pundong gamiton sunod tuig. Gipasabot ni Archival nga ang budget allocation mupaingon lang gyud sa mga nag-unang panginahanglanon sa dakbayan ug sa ilang priority agenda. Pipila sa mga proyektong himuon ubos sa pangayong annual budget mao ang pagpatiwas sa Cebu City Medical Center, mga environmental programs ug uban pa. Hatagan usab og igong funding ang mga inisyatiba alang sa children with special needs. Daghan kay kung nakit-an nga mga bata nga special child pagduol nako pagtuyok-tuyok nako nga naara silang kabalayan kay nga naman mahal kayo ang atong para sa mga bata ang education na. So ako ning tagaan og pagtagad nga matagaan ni sila og tagaan nato ni silang pagtagad ang mga ginikanan o ang mga bata nga naay mga special child. Wala pa niya hatag og pagbana-bana sa pundong pangayoon si Mayor Archival apan may pasalig siya nga dili mausban ang dakong budget kag gipangayo sa nangaging mga tuig. We'll have to use the skin and bone kanang unahon nato pagtan-aw ug unsa man gyoy gamitonon nga necessity. So we start from that. So ang budget will never go as high as 15 billion. Di yun na maabot na. Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Mandawi City Police Office nagpabiling limpyo sa illegal nga droga sulod na sa duha ka tuig. Kini human walay natala nga nagpositibo sa gipahigayon nga drug testing sa mga kapulisan. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Muabot sa 800 ang sakop sa Mandawi City Police Office. Lakip na niini ang pipila ka non-uniformed personnel. Sa kasamtangan, matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tigpamaba sa MCPO nga wala sila natala nga nagpositibo sa illegal nga drogas. Sa mga conduct na to ng mga mandatory drug testing to our personnel and also to different stations sa ilang area na sad po, not only in our headquarters. So far wala tay nag positive. Ipasabot ni Villaro nga ang drug testing regular nga gipahigayon isip kabahin sa internal cleansing program sa Philippine National Police. Kung adunay magpositibo sa initial testing, ipada ang sample ngadto sa National Headquarters para sa confirmatory test.
Kung makumpirmar nga positibo, posible kini nga mosangpot sa disciplinary action o pagka-dismiss sa trabaho. Matod ni Villaro nga moabot na sa 2 ka tuig nga wala sila'y personnel nga nagpositibo sa illegal nga drogas. Ang mga pulis nga nagpositibo sa miaging mga tuig ang gitangtang na sa katungdanan. Limpyo sad pod ang ato ang internal na side sa ato ang PNP kay mao man na ang amo ang usa sa amo ang function in coordination with the PDEA to fight against illegal drugs. Magpadayon ang drug testing sa MCPO tungod aduna pay pipila nga wala makapaubos sa test. Matud sa tigpamaaba sa buhatan nga dili lang kausa ka higayon ipaubos sa drug test ang pulis. Ang pipila kaduha o katulo tungod sa mga rekisitos sama sa promotion, training o pag-renew sa lisensya sa armas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, mag-live-in partner nga namaligyag shabu na pusasan sa gilusad gapay bust operation sa PDEA Bohol dito sa barangay Dao, lungsod sa Dawis, probinsya sa Bohol. Ang barangay gideklara nga drug cleared sa PDEA. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mag-live-in partner nga gilang nga mga high-value target ang puros na pusasan sa mga sakop sa PDEA Bohol, uban sa Bohol Police Provincial Office, Dawis Municipal Police Station ug PNP Bohol Maritime Unit atol sa gimong nga buy-bust operation sa Purok 3, Barangay Dao, nga gilang nga drug cleared sa lungsod sa Dawis Probinsya sa Bohol, alas 6:38 kagabi. Si PDEA 7 Director Joel Plaza ila sa mga suspitsado nga silang alias Gabriel, 30 anyos, boatman nga may target sa operation ug ang iyang kaipon nga kung sabo usab niya sa illegal nga negosyo nga si alias Marilyn, 39 anyos, masahista nga pulos nagpuyo sa barangay Dao sa lungsod sa Dawis. Nakuha sa mga operatiba ang 22 ka pakete sa gituang shabu nga mutimbang sa 510 gramos nga dunay estimated average market value nga 3.4 million pesos. Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, cellular phone ug packaging materials nga naa karon sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang ang duha kasamtangang gikustodiya sa Dawis Municipal Police Station. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang duha ka suspitsado human madawat ang kasayuran gikan sa kasaligang tinubdan. Giangko ni Alcantara nga bag-ong drug personality ang duha ug wala kini mogawa sa ilahang monitoring nga nalabigit sa illegal nga negosyo. Mipasabot usab siya nga ang gabaong nga barangay gideklara nga drug cleared sa lungsod sa Dawis apan wala matod pa kini magpasabot nga ang ilang nga pagkasikop maapektuhan ang ilang status nga drug cleared barangay. Magpadayon ang paghimog anti-illegal drug operation sa mga drug cleared barangay nga critical component sa barangay drug clearing program aron pagsiguro nga aga mga bag-ong naila nga drug personalities ug mga mibalik silang naandan nga bisyo mahatagan nila dayon sa pagtugad. Kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang atubangon nga kaso sa mag-live-in partner. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Unya, 32 naman attorney. Balik lang ta after sa break para unya ta maghiskot-hiskot. Okay. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Ug karon sa itong mga paghisgot-hisgot, ari partner, ganina dunay balita no nga katong South African ba? Yes, o na intercept sa mga otoridad kagahapon dinha sa Mactan Cebu International Airport ang ibana-bana ni nga mga 4 ka kilo nga shabu worth 27 million pesos. Okay ra, wakabot lima. Gahapon sa udto, but akong main question yun sa nila paglusot sa ilang exit Ato. point. Sa ilang sa Hong Kong kay gikan ko nig Hong Kong partner. Oh, so ang Bureau of Customs Port of Mactan collector nga si Gerardo Campo ni kumpirmar ni ini ug niingon nga ang kontrabando na diskubrihan sud mismo sa luggage sa usa ka South African national nga naabot sakay sa usa ka eroplano gikan sa Hong Kong. Nakita man gyud kuno good sa X-ray sa Customs Airport nga naato ang item no unya under detention pa ni siya sa airport sa as of yesterday. Ang maong nakumpiskar nga drugas ilaning i-turn over sa PDEA for proper disposition and further investigation. Nailhan ang suspetsado nga usa ka Keith Charles Moore Kamer, holder of a South African passport who arrived on board Cathay Pacific Flight CX921. Anya, kining Cathay Pacific di mo gud ni siya budget flight. Oh, bitaw. So Ang flights to Hong Kong, I think usually di mo ubos og 10,000. So, kabaw gyud ka na stricto sila sa ilahang stricto mga siya sa iyang travel and safety protocols. So, ampot og ngano ni siya, ngano mosugot sad ka. Mao sad nang moingon sad gyud ko na dili gyud na advisable kanang padada og kuan luggage. Pasabay di ka kaila ba niya kanang palihog ko ani na re mosugat sus. Human na si Mary Jane Veloso ana. Delikado kaayo. So siya gi-detain karon samtang giandam ang mga kining kaso nga kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nga i-turn over na ni siya sa PDEA. Ganina sa drugs putong balita no katong sa Bohol. Sa Bohol Nga drug cleared siya pero nay nadakpan. No, sa Dawis. So murag ubay-ubay murag kuan ang mga kalakalan ngayon. So I don't know. I hope no kanang congratulations di ay sa Bureau of airport Customs authorities kay at least ba kanang nasigpatan yun ning mga ingon ani. Oh, so kay tiaw na for kilos nya Oh. kinsa sa gaha ang contact person anang maong South kinsa African. kanang mag-unsa siya diri kapila na siya nakaanhi dinhi. Chances are kung kadaghan na then there's a possibility nga sige na nagbalik-balik diri ang pangutana wa ba kalusot previously. So mga yun ana nga mga instances ba og karon 4 kilos, how about before? Before pila kaha. Sa kadaghan iyang gidala or nagdamang gani no unya. Although i-verify pa man ni kung kuan ba gyud pero pero ikaw gikan kag Africa magdadyo kag asin. No? So bitsin. No, pero kausab ito dito sa I think sa Rojas na sila holy salt attorney. Katong gikan sa Dead Sea. I don't know dito man na kay kuan man na naman sila Divine Mercy dito niya. No. Ang ako mga kauban ingon ko nga I think you should label that kay mulupad baya mo. Na-shock sila, wa sila ka-realize, di no? Kuya, kay it will save you from the hassle, wa ka kabaw, di ba?
Mao gyud kay basin unya og kining lagi kining okay ra lagi kung in the end dili ka basta ang kahasol man But partner. harangon man ka. Harangon ka. Dili ka guilty kay asin imong gidala, but remember kanang ang iyang naong baya looks like yun kung moingon gyud ka na biya na white crystalline substance believed to be. Believed to be. Moingon baya gyud. Vitamin. Oo, nya I don't know kung kaning gihan carry ba ni niya, kuan ba ni, kanang check-in ba? So, good job sa ato ang mga otoridad partner no and magpabilin ta magbinantayon kay muragi try na nila tanan nga mga entry points na kini this is such a daring bold move para ani kay knowing sa airport jud kang pasaya-sayaan na so confident kay ka nga makalusot unless of course ang imuha aning excuse ang imong defense is wa ka kahibaw kung unsa imong gida which is very common, which is also not acceptable because in the first place upon check-in even local flights ibutang gyud na are you the one who packed the bags yourself? Are you carrying something for someone Naanay else? na partner. Pirmi gyud na inig-check-in mo sa imong flight i-check gyud na are you carrying hazardous and flammable materials? Did you pack the bag yourself? Are you carrying something for another person? Naman na. So, ligid ka kalingkawas. Naman gyud ni attempt to conceal o kay yun sa man niya dala, di ba? Sa luggage. So, mo na siya. Good job sa ato ang mga kapulisan. Inaot daghan pang mga madakpan nga sama ni Ana no kay kung mo end up na nga to sa merkado ubay-ubay na sa mga utok maturiring ana. Ang bitaw ko sa una, may pa ka nang siya bubutangan niyo cyanide aron usa ka suyop. Tiurok dayon. Ayaw sa kiyo anay mo palit. Dili oy kay kanang mao ra man gyapon na. Ang purpose na makulungo man ka di na maligo, hugawan na kaayo. That save the family and the friends. Na. Pero mao lagi og inamaw lang ba? Parehas birthday wish ni Cara David og ganahan lagi ka. Just wave good tanan. Ang mga wish for that day. I-wave na ako kung wish partner. Ay, kato na lang sad. Kaya mo lang na i-prioritize kapait. Abot it has come to that, no? Yes. So mao na unya kanang diri sa tuwa sa Sugbo, pag na humaning baha-baha, kay kagahapon do na say itawag sa ilang mga kaugalingon og corruption watchdog. Laman ni ang ombudsman ni. Corruption watchdog man ang ombudsman. Gani, pero na may lang ni file corruption watchdog sa kuno sila. So kini ni file sila duha ka kaso ngadto sa Office of the Ombudsman for the Visayas batok sa mga opisyales sa DPWH sa Central ug Western Visayas. Ang grupo nitawag sa ilang kaugalingon og Crimes and Corruption Watch International Incorporated, pinanguluhan ni usa ka Dr. Carlo Magno Batalya niingon nga ang mga regional officials ni baliwala matud pa sa mga rules o mga balaod nga nag-require og poor performing contractors nga ma-penalized or ma-blacklist. Instead, gitagaan pa gyud kuno hinuog mga bag-ong proyekto unya ang korupta kuno sa mga magbubuhis og ang mga flagship infrastructure program sa gobyerno na risgo na hinuon. Ngano kuno nga mga opisyal sa DPWH regional offices kanang musugot og ingon ani. Ang kaso gipasaka September 3 tuig 2025 naglambigit sa Central Visayas Office. Giakusahan sila si Director Danilo Villa, Accountant for Joan Cano ug mga wa gihinganlan nga mga sakop sa Bids and Awards Committee konba. Matud sa maong grupo, kining mga opisyal ni award og mga kontrata karong tuiga sa mga kompanya nga dunay mga unresolved delays from 2024. Sa ilang reklamo, sila ni insister nga kining mga kontraktor ang ngayon taning sulutan dili taga bag-ong proyekto kay mga langayan. Ginganlan, nag-una, QM Builders. Ang QM Builders nag-una. Ganzalado Enterprises, ZL Reg Trading and Construction, Kirante Construction Corporation. Murag kaliwat ra di kuno sila related. Uy, lahi-lahi kuno sila. Possibly po, I don't know. Depende. Takabaw. Yung kaning 7th Technochem Industries of WTG Construction and Development mga familiar kaayo nga mga panganda. Ang maong grupo niingon nga ang pagtugot ani nila nga naay mga record sa mga unfinished or delayed work to handle new projects nag-risk sad ni nga mausab ang susama ra sa mga problema sama sa
deadline nga di matuman, dugang mga balayranan, substandard nga quality sa mga proyekto sama sa road widening, drainage improvements, and bridge repairs. Ang ikaduha, nag-target sa dig mga opisyales sa Western Visayas o International Builders Corporation. So, ubay-ubay ni. And we're thankful, no, nga, sige, pangita pa muglain diha, daghana, para manubag ang angay manubag. Tinuod. So, this is a welcome development. Mauna ni atong gipangita. Kay kita, nangita man yun ta nga, mayunta nga mo sangpot nga to sa pag-file og mga kaso sa nagkadaiyang korte. Alang, para lang yun makuha na to, atong demand for transparency and accountability, partner ba? So, karon na, although, kani mga inani god, actually, the ombudsman, kan mo to proprio investigate, pero maybe it has a lot on its plate. So, karon doon na gi-file jud nga kaso, gikan aning nilang mga corruption watchdogs kuno. So, malipay ta. But more than that, hopefully, ilang na-substantiate sa ilahang mga allegations, partner. Kay it's very easy also to drag people's name and companies' names in allegations. Pero, at the end of the day, ang pangutana diha, kung na-establish ba ang elements sa krimen nga ilang gibuhat or sa laod nga ilahang na violate or balaod nga ilang na violate. So, mao na ang challenge karon aning mga nag-file sa dug kaso kay sayang missed opportunity sab kung dili haphazard bitaw or half-baked ang pag build up sa kaso. Kay last September 2 pa man ni na file. So, but hopefully there will be merits to the case, food partner, and then kining makuan yun ni mo end up yun into a at least prosecution. Kanya kanang tinuod sad, actually ang ako sang gipaabot no, daghan nagnitingog ani mga organizations, schools are also issuing their statements. I'm actually waiting for the Archdiocese to issue a statement. Ingon Sir Max, wa man ko no, but that is expected. No. If we pray for protection against the storm, You can we don't also issue a prayer for anti-corruption? Anti-corruption. So, ubay-ubay na partner sama sa mga eskwelahan nga I think the University of San Carlos School of Law and Governance nag-issue to sila recently og statement calling for a unified demand for transparency and accountability in the government. And then doon na sa mga lihok protesta na ang mga estudyante o uban pang mga grupo diha sa University of the Philippines Cebu. So all these things niya dayon in the wheels of justice are also turning diri sa kaning on the legal side naa say mga kaso nga gipanghabla, gipang file sa mga korte. So hopefully sad nga this will really lead to prosecution and conviction ultimately. Arita partner sa mga laing isgutanan kay murag huway sa ta dito sa kauluhan partner arita sa atong isgutanan nindot ba ito gahapon ang gahapon hearing po daghan kaayo daghan kay naipit na ubayo hi Senator Joel musta Hi, ang Senator ipit Joel. na to diha. Agahapon partner, well karon no weekend karon, so I think ang mga trabahante sa Central Visayas ang nay good news alang kanila. So ang minimum wage sa mga empleyado dinhi sa tungang Kabisayan mo increase by 37 up to 47 pesos partner ang ilang daily pay. Base kana sa bag-o nga memorandum nga gi-issue sa National Wages and Productivity Commission kagahapon nga sugod October 4 or effective October 4 partner mauna na ang bag-o nga minimum wage diri sa Central Visayas will already be 540 pesos alang sa mga trabahante sa Class A nga mga syudad sama sa Karkar City, Cebu City, Danao City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Naga City, and Talisay City. Dito sad sa mga lungsod sa Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla, San Fernando, or the expanded Metro Cebu, 540 pesos na. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board may increase pod partner ngadto na sa 500 pesos na ang daily minimum wage sa uban pang mga syudad ug municipalities sa tunga-tungang Kabisayan partner nga wala maklasify under Class A. Ang household workers kining atong mga kasambahay
will now receive a monthly salary of 7,000 pesos. The new wage order, naaprobahan ni siya partner after the series of hearings conducted by the wage board. Ya ato man sang madumduman nga last year, usa sa mga orders ni Presidente Bongbong Marcos was for the Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga mag-investigate or tanaw nila susihon kung pila ang pwede nga ma-increase. Kay this comes also atong legislated proposal to legislate a unified wage hike nationwide across the board, which I think did not materialize in the last Congress, in the 19th Congress. So karon at least na ay mapaabot ang ato ang mga kaigsuunan dire, but this only applies to minimum wage earners. So ani ni apply kang partner Maluk kay kuan man ni siya maximum wage Uphill earner. man. Dili, pero minimum What wage is earners considered maximum wage? ha, Char. maximum wage katong mga nakakuha og flood control projects char. Di man to na sila earner. Dili to earners. Kuan man to. Corrupt contractors man to. Pero at least kana this is a good news for all it's worth. Nay mo nay siguro uban maingon gamay na sad what is 37 pesos. But at least kining 37 pesos and 47 pesos are already kuan. An increase is still an increase. Para na ako ba uy kay naman sig reklamo may gani na kaysa wa, di ba? Tinuod na partner, mao gani and then wala na gyud mo na anad sa gobyerno. Mingon sa mga tao, ay masalig lang kad ako makagsweldo, gihaguan sa dinamo no. Gihaguan and then dakong sweldo dako sa buwis. Dako kayo. Dakong deductions. Makalagot. Lagutan gud nato. So mao na ang kining at least karon ay mapaabot ang ato ang mga minimum wage hike niya, minimum wage earners niya. Tan-awon lang sad ning mga empleyado, itan-awa lang sa ninyo diha nga ang inyong mga sweldo sa lain ninyo nga mga trabahante kay kuan sad kining commensurate sad murag dili na duol-duol sa inyong mga rank and file employees agi aning bag-ong increase kay dapat sad ninyo pausbawan sad ang mao na problema actually kung sa management level na ka mao sad na imong mahimong problema kay di man mahimo nga mag-abot pareha nagsweldo ang heads ug ang kuan rank and file, di ba? Okay na, that could possibly kuan partner lead to what we call wage distortion. Kanang mawa na ang mga katong intentional nga mga kuan unta to ba differences in the established pay structures within the company because of aning wage hike. So mag-expect na sad ta basig ka mo makadawat sad mo ma-increasean sad mo diha gamay. But that's a delicate balance actually attorney kay di malagi mahimo nga gamay niya lag diferensya niya. Kung maingon ba kag manager ka, wabi kay leave. Ay, walay leave na kay leave. Wala kay kanang overtime. Tinuod diba? partner, not subject to overtime. Kay managerial position. Kana ra bang mga kanang lower nimo granggo, kasagaran ra ba ana, manguan pod maningkamot pod nga maka-overtime for extra pay, di ba? Tinuod. Nya, nagisgot naman gyud tag kauluhan. Sige, napamgyud tay igong oras partner. Di lang sa ako natong kuan katong imuhang gihisgutan kaganina nga inquiry kay murag wa ako nakakita pero kaning si hisgot magutag asa si atong ang atong mga nagahisgutan diri partner no kay ikaugma mabalita si Alice siguro sila ba anas Tanaw, good morning guys. Tanaw sila hello Cebu maing buntag Pinoy. Karon na sad gisugda na ang preliminary investigation atong kaso sa mga missing sa Bungeros partner no sa Department of Justice nya no show si kanang atong pero si Gretchen Barreto ang actress nga si Gretchen Barreto nga kansang pangan earlier gidawit na partner kay murag close man kuno ni close ba ni or nagka dunay murag butang ta lang close silang duha ni atong ang before as a showbiz man showbiz naman ito. Kay moto nga nadawit sa iyang pangan kay it was even mentioned by the whistleblower himself nga si Patidongan. So kagahapon nag-start ang preliminary investigation, present si Gretchen Barreto, nag-submit sa iyang counter affidavit pero sa tanang mga pangan didto nga nadawit Gretchen atong ang and then there was even katong si General Intomo kaning si retired Police Lieutenant General Junel Estomo
Mi attend sad ni sa hearing pero wala sila mga submit nga counter affidavit. Ang habig sad ni atong ang maingon nga wala pa sila naka-draft sa ilang counter affidavit. So tan-awon sa dato ni kay kung kining counter affidavit man gud mao ni ang sinumpaang sa laysay, ang kining under oath gyud nga mga statements gikan nila. So ato na to makita kung unsa ilang mga defense agi ani mga pasangil. So ang mga lawyers ni Ang ug Barreto miingon nga wala kuno sila'y wala sila'y knowledge about aning alleged attempt to bribe someone named Jaja Pilarta nga usa sa mga complainants og partner of the missing sabongero nga si John Claude Inunog. Yeah. Also present sa hearing kagahapon si Julie Dondon Patidongan og iyahang igsuon nga si Ella Kim nga maoy kaning si Julie mao ni ang nakatibukar nga dating kauban sa dinhi atong ang sinaligan pero murag ni go against atong ang. So that's the latest about the missing sabongero partner. So kana no wasa takabaw hangtod karon wa pa bagay gito na sure nakit-an ba unsa ba? Say update atong mga bukog. Mga closure nato dira. Oh unya. Tangkod sa gyud kay kag 8:55 attorney. Wala kay puno. Wala na lang sa maora to. to. Chance kay Friday ba? Basig naa pa. Napay Lunes. Pwede ka mo hangyo unsa? Pas lang sa. Wa naman tayo oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Ang apostolic succession, nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ug himuha sila nga ako mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ato masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong amahan, kami nagampo karon ngadtong among mga igsoon nga na isalaan sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dan-uno ta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you Sir Dennis Tabard, ang mga kaubanan nato sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Maluy Nocanda Tabar. Si Attorney John Destacamento. Magkita tayo niyo balik sa Lunes. Unya, enjoy your weekend. Of course, diri lang gihapon sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag. Yaksunta